beloved Boss Mike Cervera. Kami para Oh, nasa na si Roque? Ito naman si John Vic Remulyo. Si Roque, isama mo na. Pagsamahin mo kaya ang dalawa. Pagka nagsama-sama yan, mga kababayan, alam nyo, si Jinggoy, si Roque, si Bong Revilla, sigurado magsasabong yung mga yan. Ay, nako mga kababayan ko, si Roque, mga kababayan ko, baka yung buhok nun mapunta sa mukha niyan. Di ba? Eh, nako, ewan ko na lang. Alam nyo naman, si Jinggoy, mahadera din. Ayaw din magpatalo. Ay, kiber. Hindi pwede. Ganon, ano? Eto na. andito po kami para bigyan ng Nang? ang voluntary surrender ni Sino? former Senator Ramon Bong Revilla. Alam nyo, sa totoo lang, yan lang din naman na nakakatuwa dahil sumuko ng kusa. Yung iba, mga kababayan, nagtatago pa rin. Di ba kayo nagtataka? Bakit itong mga puspusan na kumakampi kay Duterte, mga kababayan ko, nagtatago sila. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, dito nyo makikita na yung mga marunong tumanggap ng pagkakasala. Yung mga kampo ni Duterte, mga kababayan ko, tulad ni Bato, Nino, nung Bantag, sino pa, mga kababayan ko, Atong, si Atong, si Atong Ang, diba? Sino pa? Saldico? Saldico, Boss Mike, bata ni Romualdez yun. Iba yun. Diba? Mga kababayan ko, iba yung si Saldi Peynabio. Bata ni Martin yun. Diba? Si Tebes, sumuko na. Kailangan kalawitin pa. Kita nyo, no, mga kababayan ko? Mga yan, mga nagtago talaga eh. Pero mga kababayan ko, eto nakakatuwa kay Budots, mga kababayan. Sumusuko ng kusa. Mabilis pa sa alas 4. Kaya nga ho ngayon, mga kababayan ko, no, skip muna natin at balikan natin yan. Kaya nga ho ngayon, mga kababayan ko, ito hong si Bato, Kalbo, mga kababayan, ito po yung nagiging nagiging pulaan. Tingnan nyo, mga kababayan, si attorney. Attorney, pasok! With due respect, ano mo naman palang duwag? Hindi mo pa... Tingnan nyo, akala ko kanina, yung boses parang si Roque. Pero mga kababayan, abogado rin to eh. Pakinggan nyo, mga kababayan ko, kung paano sampalin si Roque dito. Nawalang galang lang po, with due respect, ano mo naman palang duwag? Hindi mo pa naman pala nakikita yung arrest warrant at kung totoo, may go ahead, may day ka pa, ang laki mo naman talagang duwag. Diba kung yung trabaho mo, mag-privilege speech ka, harapin mo, lahat na ba ako sa'yo kasi akala mo, nung ikaw yung nasa poder, ikaw ang pinakamatapang dito sa kalatang lupa. Diba? Wala pa yung warrant of arrest mo. Kita nyo? Mga kababayan, panoorin nyo ng buo habang ako'y nanunubig, mga kababayan ko. Panoorin nyo ng buo ito. Maganda ito eh. Ito na. Kababayan, pasok! Nawalang galang lang po, with due respect, ano mo naman palang duwag? Hindi mo pa naman pala nakikita yung arrest warrant at kung totoo, may go ahead, may day ka pa, ang laki mo naman talagang duwag. Diba kung yung trabaho mo, mag-privilege speech ka, harapin mo, lahat na ba ako sa'yo kasi akala mo, nung ikaw yung nasa poder, ikaw ang pinakamatapang dito sa kalatang lupa. Diba? Wala pa yung warrant of arrest mo. Baka nakikita raw ng mga tao nagpapaniwala ka naman sa thesis, magpakita ka, harapin mo ito na parang tunay ka lang. Kasi nga, susunod na tayo ay atang kausap, kasi talaga nga naman, sayang ang boto sa'yo. Di ba? Ilang beses, ang daming bumoto sa'yo supposedly, kasi hindi mo sila di ba?
tuloy. yung interest nila sa Kongreso. Ang hilig naman kasi yata na mabuboto sa'yo na bumoto ng mga absentee. Di ba? Yung isa, karton na raw supposedly sa Davao, naging mayor pa rin. Di ba? O hindi na ka nagpapakita sa City Hall. How can you govern if you are not present? Tandaan nyo ha, ang first order of business lagi para malaman natin kung totoong lingkod bayan yan is they show up. Nagpapakita ba yung mga yan? Hindi, no? So tama lang na matanggal yan kung sakasakali kung hindi pa yung magpapakita. Tama. Nakita na po kayo, Senator Bato. Hinahanap po kayo ni Atty. Dino. Oy, Bato, mahiya ka naman, oh. Bato, mahiya ka naman, oh. Si Bong Revilla, oh, sumuko ng kusa, oh. Handang harapin yung kaso. Ikaw, oh, wala ka pang warrant, wala pang warrant, mga kababayan, chismis pa lang yung nabalitaan. Abay, mga kababayan, karipas na lang takbo. Pero ninyo, mga kababayan ko, unawain yung maigi itong mga Tagalog ko. Ang Bato, nakarinig ng chismis na may warrant ito, kumaripas ng takbo. Sa karipas ng takbo, halos mabarimbot ito. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Diba? Malalim ho na Tagalog yung mga barimbot tsaka karipas. Diba, no? Matindi, mga kababayan ko. Biruin ninyo. Sa sobrang takot, karipas ng takbo. Sa karipas ng takbo, mga kababayan ko, abay, halos mabarimbot ito Ay, nako. Eto na, mga kababayan. Tuloy, Dino. Kasi hindi mo sila i-represent yung interest nila sa Kongreso. Ang hilig naman kasi yata na mabuboto. Ito, wait. Mawalang galang lang po, with due respect. Ang laki mo naman palang duwag. Ang laki mong kalbong duwag. Dapat ganun no? Attorney Dino, ganun mo. Mawalang galang na po. Sabihin mo, ang laki nyo palang kalbong duwag. Mawalang galang na po, with your respect, ang laki mong kalbong duwag. Tinalo ka pa ni Budots. Si Bato, ganyan-ganyan pa, no? Ganyan-ganyan, no? Bato, may warrant ka. Ay, parang bading. Diba? Laki-laki ganyan, no? Putik na yan. Nung nagkaroon ng warrant, ayun. Eto na. Batiin nyo lahat yung mga bagong dating dyan. Nandyan na daw si Hermes Rodriguez Valdez. Nandyan na rin si Marites Musni. Nandyan na rin si Rachel. Diba? Sino pa? Rob Mapalad. Naniniguro lang. Ayun na nga Celestino. Nandyan na rin. Catherine Galpo. Tuloy. Hindi mo pa naman pala nakikita yung arrest warrant at kung totoo, may go ahead, make my day ka pa, ang laki mo naman talagang duwag. Ay, duwag! Yung mga kababayan, yung sabihan ka ng, yung Bading Gersi. Mas lalaki pa sila sa iyo, Bato. Buti pa, mga kababayan ko, yung mga badiday. Ito na. Diba, kung yung trabaho mo, mag-privilege speech ka, harapin mo lahat ng mga kusisag sa'yo kasi akala mo, nung ikaw ay nasa poder, ikaw ang pinakamatapang dito sa banat ng lupa. Ay, nako, kailangan natin to sa Bingador. Tony! I-invite ka namin sa Bingador, ha? Oy, pwede, di ba? Certified Bingador. Certified Bingador. Si Tony Dino. So kailangan natin to, abangan nyo to, ha? Naku, marami akong katanungan din, eto na. Ba? Wala pa Wala pa yung warrant of arrest mo. Hindi pa nga nakikita raw ng mga tao Nagpapaniwala ka naman sa chisis. Magpakita ka. Harapin dito na parang tunay ka lalaki. Oo nga. Magpakita ka kasi. Di ba, Francis? Sino pa?
Sino? Si Jessa. Nandyan. Oh. Sino? Si Jessa. Oh, dikit-dikit kasi yung mga pangalan nyo eh. Jessan Alvaro Martin. Yon. Oh, sino pa? Nandiyan dyan yung mga bagong dating. Oh, sa mga hindi pa na shoutout dyan. Si Jeffria. Oh, kayo. Tingnan yung mga kababayan, ano. Joey Salvaboro. Buti pa tong mga tong tatapang eh. Ewan ko na lang, pagka ito eh, nawarrant din, ano. Kausap, pag hindi ka pa pumasok, pakailan ka naman ng ethics kasi talaga nga naman, sayang ang boto sa'yo. Diba? Ilang beses, ang daming bumoto sa'yo supposedly, kasi hindi mo sila i-represent yung interest nila sa Kongreso. Ang hindi naman kasi yata na mabuboto sa'yo na bumoto ng mga absentee. Oo nga, ang bobobo kasi ng bumoboto dyan eh. Parang sinasabi ni attorney, ang bobobo kasi ng mga DDS talaga eh. Di ba, Bambina? Ano, Bambina, hoy, tawa ka lang ng tawa. Di ba, no? Ang bobobo kasi ng mga DDS. Ewan ko sa inyo, ba't binuboto nyo yung mga walang kwenta? Binuboto nyo karton. Ayun, wala kayong mayor sa Davao. Yung humalili, yung anak, alam nyo namang walang alam. Tapos, sabi pa nila mga kababayan ko, pag na-impeach si Sara, ang itatakbo namin presidente, si Baste, mga kababayan ko, ano bang alam ni Baste? Sipin nyo maigi, si Baste, itatakbo, tignan nyo Davao, ano nangyayari? Ultimo basura, walang nagagawa. Basura na lang, mga kababayan, wala pang nagagawa yan. Paano pa kaya sa buong bansa? Ay, Diyos ko po! Grabe, no, mga kababayan ko? Baste Duterte for President sa 2028. Yun ang plano nila. Nananawagan din yung mga tangat bobo, mga kababayan ko. Sino, Boss Mike? Di yung mga DDS. Bakit? Ay, biruin ninyo. Si Kitty Duterte itatakbong senador daw? Mukha yatang hindi na nila alam siguro na may bracket ang pagtakbo bilang senador. Ganon. Hindi pa abot sa tamang edad si Kitty Duterte sa pagiging senador. Alam nyo ba yon? Puro kayo promote, Kitty Duterte, sa Senado, mga kababayan ko, ang magpapaputi ng kilikili nyo. Mga kababayan ko yung edad, mga kababayan, hindi ho pang senador. Diba? Ewan ko, mga kababayan ko, mukha talagang, ang mga biktima ni Digong ay siya ring taga-suporta niya. Biniktima na kayo, kinawawa na kayo, ginawa na kayong mangmang, pero nandiyan pa rin kayo kay Digunyo, mga tanga. Diba, yung isa, karton na raw supposedly sa Davao, naging mayor pa rin. Diba? Hindi na ka nagpapakita sa City Hall. How can you govern if you are not present? Tandaan nyo. Diba? How you govern kung hindi ka raw present, mga unggoy. Sabi ni Yelena, OMG, paano na ang Pilipinas? Pag sila, wala na. Alam mo na. Baka magpa-party na lang si Kitty lagi-lagi, gabi-gabi. Diba? Paano ka nga naman mag-govern kung wala ka nga sa iyong posisyon? Paano mo yun? Gagawing maglingkod sa mga bumoto sa iyo? Wala. Ang first order of business lagi para malaman natin kung totoong lingkod bayan yan is they show up. Nagpapakita ba yung mga yan? Hindi, no? So tama lang na matanggal yan kung sakasakali. Kung lahat naman sila Sara Duterte, hindi naman nagpapakita. Bihira, nagpapakita sa opisina niya. Mga kababayan ko. Sumasakit na yung mata ko. Wait lang. Diba? Sara Duterte. Pulong Duterte. Hindi na ho nag-duty sa Kongreso Sino pa, mga kababayan ko? Si Baste, si Digong,
Si Digong nakakulong. Oh, sabi, paano mag-duty nga yun? Nakakulong. Mga bobo nga kasi kayo. Alam nyo nang makukulong, binoto nyo pa. Si Bato, mga kababayan ko, di nyo makita-kita. Oh, di ba? Ganun kayo. Di ba, Jenny Ramos, late ka na? Yan, mga kababayan. Work from home sila. Puta, sarap naman pala ng gano'n, ha? Work from home ang mga politiko na mga binoto ng mga DDS na bobo. Hindi kayo magpapakita. Tama. Makita na po kayo, Senator Bato. Hinahanap po kayo ni Atty. Dino. Tama. Di ba? Ngayon, balikan natin to. Po siya kagabi between 8 and 10 p.m. Nasa Facebook Live pa yon, so makikita niyo naman. He was duly processed. Si John Vic nanonood din to sa Facebook Live. John Vic, ikaw mimosa ka eto na, sabi tuloy ni July 7154, sayang ang pasahod natin sa kanila. Yun na nga Bigayin nila sa atin. Matutulungan natin, MC Zambrano ang marami. Ito na. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano Magpiano, gano'n. Tapos magpapapicture, parang modelo. Sanay na sanay si Bong Revilla doon, syempre. Ano ba? tanggap ng isang voluntary surrender. So ngayon, pagkatapos ng lahat ng bagay na to, inayos namin na lahat ng firearms licenses niya. Nako. Pinasurrender namin ng mga long firearms dito sa Camp Crame. Nako, ang dami niyan, mga kababayan ko Yung kanyang mga baril, pinasusuko pala. And we are now ready to bring him to the Sandigan Bayan kung saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain. Wala na po sa kamay namin yan. Wala na daw sa kamay nila kung saan ikukulong si Bong Revilla. Wala na daw sa kamay ng DILG. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. May gagawa ng bagong headquarters. So yun ang napiling site. So it's about to be condemned. And so wala na. Kung i-condemn nyo yung building, wala na. Ganon. Wala nang facility para sa mga bilanggong katulad ni Bong Revilla. So ito ba diretso ng city jail? Abay, okay yun. Kayo mga kababayan ko, pabor po ba kayo na makulong ang isang Bong Revilla sa city jail, mga kababayan? Press 1! Bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. Any questions? Lea Ilagan. Dadagdag ko pa. Ayan. Out of the 6 other accused, 5 ang nasa custody na ng pinagaling sa DPWH. Isa na lang ang malapit na namin mahuli. Alam na namin kung nasaan siya. Nako, lagot ka. Iyan ka na naman John Vic, dahan-dahan nga. Huwag kang pabigla-bigla. Sa dami pala ng mga inakusahan na mga taga-DPWH, isa na lang pala ang tinutugis nila. Oo. So ngayon, mga kababayan, alam na daw nila kung nasaan. So, sumuko ka na rin. Wag na kayong makipagtaguan. Tago-taguan So, ayun. Okay. Lea Questions? Ilagan from UNTV. Good morning, Secretary. Sir, ano po mga proseso pagkatapos sumuko kagabi? Ano po yung mga pinagdaan ng proseso ni... Yung normal, yung medical check-up, yung pipicturean siya, yung height niya, profile, yung mugshot. Standard procedure dinaanan ni Bong Revilla. Parang modelo, pag sinabing tagilid, tumagilid siya. Pag sinabing sa kanan naman, ihaharap niya yung kanan. Pag sinabing diretso, dumiretso yan. Ganon, Ay, ganon nung nagmomodelo ko, ganon mga kababayan ko. Post, harap ka sa kaliwa. Harap ka sa kanan. Harap ka sa harap.
Di ba ganon ano? Pero sa modeling mga kababayan, meron pa hong mga paganon, tingin sa taas. Tingin sa kaliwang taas, tingin sa kaliwang tingin sa kanang taas, ganon, no? Kaya kapag kayo pumunta sa Instagram ko at saka sa Facebook ko, yung mga post ko doon, ang mga My Day ko, mga kababayan, parang modelong-modelo yung mga peg ko. Di ba? Ganon, ha? Oh. Tuloy. Kinuha ang fingerprints niya. Oh. Then, Fingerprints, mga kababayan. Piano tawag doon, no? Ting-ing-ing-ing-ing-ing. Ning-ning. Sanay na yon. Nangyari na sa kanya yun eh. Di ba? Oo, nangyari na ho kay ano yan eh. Kay, sino to? Kay Bong Revilla noon. the normal process na ginagawa sa lahat ng mga detainees. Normal Sir, yun. bakit po kinailangang isurrender yung kanyang mga... Barel. Kasi he is no longer entitled to own and operate the firearm. Kapag ka pala nakulong ka, tatanggalin yung pribileyo mo na magkaroon ng mga ganyan. Ng mga barel. Kaso, mga kababayan, kung nakakulong ka nga, tapos nasa bahay mo lang, baka mamaya iba gumamit, ganon. Di ba, Mon Amor? Ganon, Di ba, Ai Chang, Ganon, Kasi dalawa yan eh. License to own and possess, tas yung license for the firearm. Since he will be detained, he will no longer be able to be in possession of those firearms. No. Kung hindi niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personal yan eh, hindi niya rin magawa yan. So it's better na i-surrender niya na yung mga firearms niya. Kita nyo mga kababayan? Dapat lang para kasi mga kababayan, di ba? Wala nang problema. Baka nga kasi gamitin ng iba eh. Sir, sino po yung isa na lang na malapit ng Yan! Klaro, Mm. ang connected to the flood control scandal, Ay, ang nag-surrender ay si Ramon Bautista Bong Revilla Jr. Okay. Voluntary surrender. Si Bryce Hernandez ay currently under the custody of the Senate. pero wala na ho, kinuha na rin ho kahapon. Si JP Mendoza, ganun rin. Itong... Sino yon? Yung tanong kung sino pa yung natitirang isa na yon. Secretary John Vic, sagutin mo yon. Sino na yung isang iyon? Baka mamaya kapitbahay pala ni Ai Chang eh. Kaya kapitbahay pala ni Arnold Lopez yun. Hindi nahanapin si Atong Ang. Yan na lang. Baka may pabuya yan. Di ba? Malay mo nakatira pala kala Catering Galpo yan. Baka naman nanliligaw na kay Dolly Babes yan. Di ba? Sipin nyo yun, mga kababayan. Putik na yan. Dapat ganun sabihin mo na. Ang Nagbulungan pa surrender o nahuli na rin ay si RJ Salvador Domasig, Emilita Capistrano Watt, Watt as in J-U-A-T, Cristina May del Rosario Pineda. Nako! Pangalan ng ex ng tropa ko yun Nahuli siya sa May Nako! Sagada. Halaka! Nagtago mga kababayan sa kaduluduluhan na. Sa Sagada pa. Ewan ko. Mga kababayan sa Sagada, di ba ang ganda-ganda? Yan ang Bulacay tuloy. Boracay of the North. Mga kababayan, Sagada. Bangkang siyang tumakas. Nako. At nahuli siya. At isa na lang ang natitira si Yan. Juanito Coronel Mendoza. Yung Juanito Coronel Mendoza na lang. Hindi ako.
paano ako lantad na lantad ako malaya tayong labas-pasok ng bansa. 'Di ba? Sa susunod na buwan, meron na naman akong gala. Oh, bahala na maubos ang pera. Ang mahalaga, ma-achieve natin yung goal natin sa buhay. Oh, alam nyo kung ano na lang ang goal ko sa buhay ko? Maikot ko ang buong mundo. Kaya iniisip ko kung saan ako pupunta, baka sa Africa. Di ba? Kita niyo mga kababayan ko. Sige tuloy. Malapit na rin namin matrack at mauwa. Sir, last question na lang po. Dahil Si Watt na lang pala naiwan. Yung Juanito Cornel na huli na. O yung Watt na lang pala naiwan. Yan na. Ano ba talaga? Sino ba talaga? Sige na. Final na yan. Final na ba yung sinasabi mo, John B? Final na yan? Wala na. Paiba-iba Ikaw talaga, sige tuloy. Sir, dahil sinabi nyo na parang hindi na maaari doon sa custodial facility, ibig sabihin hindi na ito magiging kasama sa magiging option ng korte. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Wala na. Hindi na pwede. So paano na? So wala na ho ang krame para pagbilangguan ng mga katulad ni Rebella. Kaya ang mangyayari mga kababayan, alam nyo, yung mga pinakita nilang mga kulungan daw na ginawa, naalala nyo ba? Di ba meron silang pinakita? Dito, ikukulong ang mga may kinalaman sa flood control scam. Eto, pinagawa namin. Di ba sabi natin, dyan na ikukulong sila. Bong Rebella, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, di ba? Chis Escudero, at yan na nga, sila Diskaya, sila Henry Alcantara, nakaw! Aso walay. Our beloved Boss Mike Cervera.